Mga katanungang may kinalaman naman sa mga kabataan at kababaihan. Ang mga sinagot ni Kuya Alan at Ate Pia dito sa Yes or No. Pero bago natin simulan, Ate Pia, may nais kang ipaliwanag. Kasi November 25 is known as International Day to End Violence Against Women. So, anti-vow. Pero sa Pilipinas, VOWSI, kasama ng mga bata. So, November 25, and then for 18 days in the Philippines, we give priority to explaining, to promoting itong awareness natin sa VOWSI. So, for many years, lagi ako may exhibit sa Senate on VOWSI, and then I give talks all over the country, and we continue to do that. So, I'm so happy that we can do it here in my other home, Cayetano in Action with Boy Abunda, because it is our goal in this show to educate people about their rights in the law and to also make us better human beings, di ba? So yan ang theme natin. Mga questions about violence against women and children. Maraming salamat. Ang unang katanungan. Sa akin po, dito po. Kuya Alan, Ate Pia, maaari po bang mag-issue ng protection order ang barangay upang maprotektahan ng biktima mula sa pananakit? Yes or no? Yes, kasi when this law was made, na-realize ng mga lawmakers, and 1 year yan before ako naging senator, so dinatnan ko na yan, na-realize nila na sa barangay pa lang, hindi pwedeng ang court lang ang magbibigay ng protection. Dahil bago ka makarating sa korte, matagal pa. So sa barangay pa lang, pwede na magsabi si barangay, ops, layuan mo muna tong asawa mo, huwag ka muna umuwi sa bahay, o kaya dadalhin namin siya sa ibang lugar kasi nga may allegation na na nananakit ka. So, it's a protection order lang naman. Next. Kuya Alan, Ate Pia, maaari po bang iareglo ang VOWSI sa barangay o sa korte? Yes or no? No. Maraming dahilan. Ang isang dahilan nga, aside from it's a crime, is that alam natin na if you sweep that under the rug, tuloy-tuloy lang na mangyayari ito. And idagdag ko dati kasi, at nangyayari pa rin ngayon, ang pangkaraniwan na reaksyon ng kahit barangay man yun, or kahit na sabi mo, leader ng community or kapitbahay, ay, awa ng mag-asawa. Naririnig ng nagpapatayan na, sumisigaw na yung babae, kahit pulis, tapos kunyari, kapitbahay niya yun, kainuman niya, away ng mag-asawa, huwag niyong pakialaman. Oo. Can you imagine? So ngayon, sinabi ng batas, oh, excuse me, pag may alam kayong ganyan, kailangan yung tulungan yung babae, ilayon nyo, o anak, o kung sino man, dahil it is no longer yung away ng mag-asawa. No, it affects the community. It affects a human life. Okay. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, pwede po bang kasuhan ng rape ang asawa? Yes or no? The answer is yes. Konting background, medyo bago-bago tong batas na to. Bago in the sense na nung nag-aaral pa lang ako ng law, hindi pa yan batas. And then like I said, nag-i-evolve tayo, nagmamature ang society. So naging understood yun na kasama sa karapatan ng babae, yung katawan naman niya, di ba? Hindi naman porke nag-asawa tayo na mahal mo yung asawa mo, nagmamahalan kayo, kung kailan lang niya gusto siya magdi-decide, di ba? So talagang rape pa rin kahit mag-asawa pag pinilit. So in a loving relationship, dapat, mutual, di ba? Na pagod ako, bukas ng umaga, dahil may baby pa tayong asikasuhin, hindi yung para lang makaraos ang lalaki. Dahil ganun ang thinking dati eh. Kuya Boy, quickly lang, spiritual religious context. Kasi marami nagko-quote sa Bible na pag mag-asawa kayo, do not deny your body to the other. Okay? That's directed to both of you. So, ibig sabihin, hindi inaalis ng Bible na may personal choice at consent ka. So, sinasabi ng Bible, Alan, you one body ka kay Lani, Lani one body ka. Sinasabi naman ng batas, kailangan ng consent. So, pag pinilit mo, rape pa rin yon. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, curious lang po, no? And I'm sure, siguro katanungan rin to ng maraming babae. Kapag po ba sinasaktan ng karelasyon, tapos hindi sila kasal, pwede pa rin po ba itong kasuhan ng VOWSI? And the answer is yes. Basic naman yan. So, hindi trick question yan kasi very clear ang law. Basta karelasyon mo. So, kahit mag-boyfriend. I concur, hindi element na kasal kayo, pero element kasi may relasyon. Pero kung wala kang relasyon at sinaktan mo yung babae, kaso pa rin yun sa revised penal code.
So, depende kung ano yung degree ng pagsakit mo sa kanya, whether serious or less serious physical injuries, ganyan. Pero pagkarelasyon mo, may special law na VAUSI na ang intention is to make it easier to prosecute. Para nga, ma-change yung mindset natin na walang room ang violence sa relationships. Maraming salamat. Marami na naman tayong natulungan. Anumang di pagkakaunawaan, anumang katanungan, anumang bagay na nangangailangan ng kalinawan, makakaasa kayong patuloy nating aaksyonan. Dahil para sa amin na Kuya Alan at Ate Pia, gabay natin ang batas para itama ang mga mali at tulungan ang mga naaapi. At sa patuloy nating pag-aksyon, makakaasa kayong bukal sa aming puso ang pagtulong. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang Kaagapay Mo sa iyong problemang legal. Ito ang